Isang mapagpalang araw po ngayon ng Kagitingan. Sabi nga, ang tunay na matapang, black coffee ang binabanatan. Shoutout sa mga mahilig magkape dyan. At sa araw po na to, isang pagsaludo sa mga magigiting at mga bayani natin na nanindigan, tumayo at humarap sa kamatayan para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Big salute po. Pagsaludo para sa inyo sa araw ng Kagitingan. At sa araw po na ito, naka-align po yung gospel na hinago kay San Juan Kabanata 8, 31 hanggang 42. At ang sabi po dito, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, kayo nga'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naka-align po pagpapalaya sa araw ng Kagitingan. May mga tao nung panahon na yon, especially nung 1942, na nagkaroon daw ng tinatawag natin na walk of death o yung Bataan Day na kung saan naglakad o pinaglakad ng ating mga kababayan ng mahigit 150 plus na kilometro from Bataan to Capas Tarlac at marami nga daw pong namatay na sawi. At yung iba naman po nakatakas at patuloy na nakipaglaban. Kaya sa araw po na ito po yung magandang pagbulayan natin. Araw ng Kagitingan, araw ng kalayaan. Kagitingan, unang-unang word is tapang. Sa araw to kapatid, kailangan magkaroon tayo ng tapang. Anong tapang ang hihilingin natin? Tapang na harapin ang katotohanan, tapang upang magkaroon tayo ng lakas ng loob, bigyan tayo ng kababaang loob, matutong humingi ng tawad, matutong humingi ng sorry, at tapang na manindigan. May mga iba't ibang tapang. Sa road rage lang, makita natin sa kalsada, mga matatapang. Ang problema, yung tapang nila, hindi nila nagamit sa tamang pamamaraan. At ngayon, yung tapang na gustong ipakita sa atin ng Panginoon, katulad ng tapang na ginawa niya. Unang-una, ang ating Panginoon ay may tapang para harapin at sabihin kung ano yung katotohanan. Diba? Sinabi niya na kayong mga Pariseo, kayong mga Saduceo, mali ang inyong ginagawa. May tapang ang ating Panginoon. Pangalawa, meron siyang tapang para ipakita yung kababaang loob. Nagpailalim ang ating Panginoon. Ganon din dapat tayo. Kaya lang ang ating Panginoon ay hindi nagkamali, hindi nagkasala. At ito yung idadagdag natin. Bigyan tayo ng tapang ng ating Panginoon para magkaroon ng kababaang loob to accept things we cannot accept, to accept things na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoon. Bigyan tayo ng kababaang loob. Second, sa araw to, is magandang pagbulayan is kalayaan. Sabi rito kapatid, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga kayong mga alagad, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Lagi po natin ikinikwento itong istorya ni Brother Raldi, hindi para ipagmalaki or hindi para i-down ng kanyang sarili, kundi iangat, ipakita na sa katotohanan, sa biyaya at grasya ng Panginoon, meron po talagang paglaya, merong biyaya, at higit sa lahat, merong kaligtasan. At ito po nga yung istorya ni Brother Raldi. Para sa mga hindi pa po nakakalam, way back 2005, na tayo po'y hindi lamang tinapik ng ating Panginoon, kung hindi binatukan, hinambalos, para maipakita na, oy, Brother Raldi, masyado ka nang napapariwara, masyado ka nang yumayabang, masyado ka nang nawawala na yung dating Raldi na kilala ko. Ang inyo pong lingkod ay isang kota ng NCRPO Batch 2002. At tunay nga na little power is dangerous nung nabiyaan tayo na maging pulis, hindi natin nagamit sa unang pamamaraan ng sa tama. Although nagiging pulis tayo, kaya lang may mga pagkakataon na nalilihis tayo. At nung time nga na 2005, ang inyo pong lingkod ay naglaklak or nalasing o nalango sa pag-inom ng alak. Naubos po namin ng aking kabatch na si, hindi ko na po babanggitin, pero AKA Popo. Yan, big shoutout sa aking kabatch, si Boss Popo. Nasa ibang bansa na ito. Pagpalain ka lagi ng ating Panginoon. Ito pong kabatch ko na ito na nag-inuman kami at nung nalasing kami,
Ang ginawa namin, nag-inuman na kami doon sa loob ng compound, nagbanlaw pa kami ng Red Doors. Eh, ang tinira po namin, Emperor yung Emperador na original, nakatig-isang long neck na po kami. Akalain mong kayabangan sa alak, nagbanlaw pa po kami ng Red Doors. Kaya to make the story short, nalango po kami, naturak po kami, at nangalasing po kami. At dahil po sa kalasingan, pinasukan po kami ng espiritu ng alak. Tinopak po kami dalawa at kami po yung nag-offline sita. Dalawa kami. Paano offline sita? May isang tao po na tubong Guadalupe rin. At big shout out at naging kaibigan na po natin itong taon. At nung duman po ito, sinita namin. Nung sinita namin, syempre po, dahil kami mali, pumalag po itong tao na to. At kung make the story short, nasaktan po namin itong tao na to. Ano po yung consequence ng pagkakamali? The wage of sin is death. Kamatayan ang kabayaran sa lahat ng kasalanan. Death. Kamatayang physical, spiritual, emotional, psychological, at maski financial. At ang mabigat dito, yung spiritual. Papatayin ka dahil daandun ka sa status ng kasalanan. Ano po yung consequence yung nagawa namin pagkakamali? Pinailan po kami ng frustrated murder sa piskalya po ng Makati. Nakaano na po yung affidavit at ipinail na po sa piskalya at ang nakita po ng investigador na or ng piskal noong time yun, nako, frustrated murder ito dahil hindi lamang kayong dalawa, may mga nakasama pa kayo nung time na yun at nung time pa na yun, nabulot mo pa yung baril mo at itutok mo doon sa tao. At nung pinailan po kami ng criminal charges ng frustrated murder, sinampahan pa po kami ng administrative case sa aming internal affair office. At noong time nga na yun, dahil sa pagkakamali na itapon po si Brother Aldi from Makati to Southern Police District. Nagkagulo-gulo po ang buhay ni Brother Aldi na nakawan ng motor, naghirap, stress sa pamilya, sa asawa, at yung anak ko po yun is isa pa lamang po yung aking bunsong, ang aking panganay na anak. At tunay nga po na ang hirap. At ito po yung time na yun ang pinanghawakan natin. Sabi po rito, di ba? Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Tunay nga na walang lingkod na iniwan, tunay nga na walang lingkod na pinabayaan ng ating Panginoon. Walang iiwan, walang pababayaan. Ang kailangan mo lang, lagi mong alalahanin kung sino ba talaga ang katotohanan. Ang katotohanan po ay ang ating Panginoon. Na siya lamang ang pwedeng makatulong sa'yo, na siya lamang ang pwedeng makaguide sa'yo. At ang katotohanan is to accept. Kaya sabi sa akin ng ating Panginoon, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sabi ko sa ating Panginoon, Lord, paano akong lalaya kung ako ang may pagkakamali at ako may pagkakasala? Tumugon muli ang ating Panginoon, the truth will set you free. At doon na pagtanto ni Brother Aldi, oo nga, nagkamali siya. Oo nga, kailangan niyang itama. At tunay nga ng Diyos natin ay Diyos ng kalakasan, ng tapang. Binigyan po ng tapang ng ating Panginoon ang inyong lingkod. Binigyan siya ng pagkakataon na harapin ang consequence ng kanyang pagkakamali. Hinarap po namin yung taong aming nasaktan. At personal po akong humingi ng tawad sa kanya. Sinabi ko na ako'y nagkamali. Hindi na po ako nag-explain. Nang sinabi ko lang sa kanya, ako po'y nagkamali at ina-admit ko yung aking pagkakamali. Tunay nga na ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapatawad. Sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanyang kasalanan, diringgin ko siya, patatawarin ko siya, at ibabalik ko sa kanyang katiwasayan na nawala sa kanya. Dahil sa panalangin, pagbabalik loob, kababaang loob, tunay nga ng Diyos natin ay nagbalik muli. At di lamang siya nagpatawad, kundi ni-restore niya muli. Dahil po sa biyaya ng Diyos, napatawad po ako ng tao na ito. Anong kagandahan? Winidraw na po yung kaso na frustrated murder sa piskalya. Mabuti ang Diyos. At dahil po nung time na yun, pag wala ka ng criminal charges, pwede ka nang mawalan ng administrative case. Bumagsak na rin po after 1 week. Then after 3 months po, muling nakabalik po si Brother Aldi from Southern Police District to Makati City Police Station. At hanggang ngayon po, nasa Makati Police Station tayo. At ito po ang gandahan. April 9, 2025, muling nagpapatunay ang inyong lingkod, si Police Executive Master Sergeant, na dating PO2 nung time na yon or PO1 nung nagkamali. Patuloy na sinamahan, patuloy at ginamit at patuloy at pinapaalalahanan na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.
sa araw na ito, Abril 9, 2025, ay muling mapapatunay ang lingkod na kung tunay tayong lalapit, tunay natin hahanapin ang katotohanan, makakalaya tayo. Kaya sa araw to kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang pagkakamali mo, ano man kasalanan mo, ano mang status ka, sumurrender ka sa tunay na nagbibigay ng biyaya, nagpapatawad, nagbibigay ng kalakasan, at higit sa lahat, patuloy na nagpapagaling sa ating karamdaman. Let's pray. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po sa araw na to sa pagpapaalala mo na ang katotohanan siya magpapalaya sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung Diyos na totoo at hindi nagbabago. Panginoon, tinataas din namin ang mga kaluluwa, Panginoon, ng mga kapatid namin na napariwara or naging biktima ng death march, Panginoon, noong 1942, kung saan nagkaroon ng death march from Bataan to Capas, Tarlac. Panginoon, tinataas din namin ang mga pamilya nila. Patuloy po silang pagpalain, ibigay sa kanilang espiritu mga aliw. Panginoon, bigyan mo kami ng kabaang loob, tapang, at higit sa lahat kasiyahan sa aming ginagawa. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. Father, Son, the Holy Spirit, amen. Muli-muli, shoutout sa ating lahat. Paalala, mas mabuting mamatay ng lumalaban kaysa mabuhay na alipin naman ng dayuhan. God bless po sa ating lahat.